Boss Motovlog. Kung akala mo na pag-iiwanan na ang Raider R150 pagdating sa mga specs and features ng mga kakompetitor na ito gaya ng Winner X, Sniper 155 na nagtatagisan, maaaring may tama ka. Pero hindi sa puso ng 2 dekadang diehard fans ng motor na ito. Dahil pinakita nito ang talagang tunay na tatag, bilis at maaasahang makina sa loob ng 2 dekada ay hindi ka binigo ng Raider 150 na ito, kaya mahihirapan pa rin angkinin ng sino man ang pagiging isang hari pagdating sa mga underbone category na daladala ng Raider R150 carb type version na ito na napakababa lang ng maintenance cost. Isang 150cc na makina, 6-speed manual transmission, naka-oversquared engine na kadalasan makikita mo lang sa mga inline 4 engine na makina. Kaya mapapansin mo na medyo gigil at malakas. Maingay din ang kanyang tambucho na distinct na dito mo lang maririnig sa Raider R150 carb type version na ito. Walang binabago sa makina nito dahil wala namang kailangang ayusin dahil maayos naman ang motorsiklo. Sa katunayan, sa sobrang tigas ng makina nito, kahit yung mga first generation pa noong 2003 ay makikita mo nagpapagala-gala pa rin sa kalsada. Nananatili ito dahil sa mga piyesa na available sa merkado. Wala kang iintindihin sa motor na ito kundi magpalit ng langis, gulong, brake pad at yung mga bumbilya pag napundi na after 5 years o 6 years. Hindi mo kailangang i-remap kung magpapalit ka ng tambucho. Adjust mo lang ng hangin at gasolina at spark plug reading ay pwede mo nang palakasin, pahinain, pabagalin, pabilisin o kahit patipirin sa gasolina. Screw lang ang katapat. Wala ka nang gagastusin sa labor. Napakadaming tutorial sa YouTube, nagkalat sa internet at hindi ka mahihirapang kalikutin o ibalik sa dati nitong tono basta alam mo kung paano mga basic na pagtotono ng motorsiklo. Hindi ito dinisenyo para ibiyahe mo ng malayuan dahil ang forma nito ay design for speed. Manipis lang ito at baka pag hinangin ka pag may kasabayan kang truck baka mag-alangan ka sa maniobra ng motorsiklo. Kung titingnan mo sa panel nito, gumagamit pa rin ito ng mga classic na pormahan. Meron siyang RPM gauge, gear indicator at yung traditional na susian. Makikita mo pa rin dito sa motor na ito. Walang masyadong electronics, less moving particles, syempre less maintenance. Yan ang kagandahan sa mga carburetor na motor. Bibihira ka lang dito masisiraan dahil nga napakasimple lang ng mechanics ng motor na ito. Gas and go ka lang, piga ka lang ng silinyador at pihit ng clutch, sigurado sibak ang sino mang haharang sa motorsiklo na ito. Meron din yung traditional na maladahon na side mirror, kitang kita ang nasa likod. Naka oil cooled ang motor na ito kaya hindi mo rin kailangan palitan ng coolant. Binabaan pa ang tono ng karburador na ito na original ay kayang sumipa ng 20 horsepower. Pero dahil pinagbabawal na mahigpit ito, sobrang lakas para sa 150cc, kinailangang babaan ng tono para makapasok sa underbone category. At simula nga noon ay wala nang nakasibak dito at kaya nananatili ang pagiging hari dahil hindi po na phase out ang motor na ito mula noon. Kahit yung mga kasabayan nito ay nawala na, naglaho ng parang bula, nananatili pa rin po ang Raider 150 sa kanyang tindig. Ganon din ang kanyang makina, walang binabago rito, same engine as before. Ano pa bang gusto mo? May fuel injected na tayo kung gusto mong mas matipid at medyo malakas ng konti dito sa carburetor type. Inuulit ko, hindi siya design para sa malayo ang biyahe dahil sa maninipis ang kaha, wala itong compartment. Maliit din ang tangke, 150cc pa na carburetor, pero dahil sa angkin nitong forma at tikas, kahit hindi ito pang long ride, gagawa ng paraan basta Pinoy ang sasampa. Iyan ang karisma na nakukuha pag Raider 150 ang iyong motorsiklo. Ika nga nila kahit di ka kapogian, basta pogi ang iyong motor na sinasakyan, damay ka na rin dyan. At hindi lang yan, nakaraan lang na ginanap na halos 1,000 Raider user ang dumaan sa expressway. Ito lang ang motorsiklo
na below 400cc na nakapasok sa expressway. Kahit noon pa, mala Guinness Book of World Record na kaganapan na nilahukan ng libo-libong Raider R150 user mula pa nung Generation 1 pa nito hanggang ngayon. Nakakailang henerasyon na, papalit-palit na lang ang kulay ng Raider R150 at bala ko lang i-flex yung bagong kulay ng Raider R150 ngayon. So that's all. Hanggang sa muli. Paalam.